Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Pinoy Trending. Title, Attorney Kapunan sinisi ang mga Duterte sa nangyaring trahedya sa Ateneo de Zamboanga. Naniniwala si House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na maituturing na may ambag ang mga Duterte sa nangyaring trahedya sa Ateneo de Zamboanga University. Sa isang press briefing nitong Agosto 19, ngayong araw, sinabi ni Kapunan na ang kultura ng karahasan na pinalaganap di umano ni na Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit tila naging normal na lamang sa mga kabataan na gumawa ng labag sa batas. Ito yung kanyang statement. Yung kultura ng tatay niya, yung mga AGK, kung kaya yung tatay niya ay nasa The Hague, gaya ng extrajudicial killings na yan, human rights violations na yan, it's a crime against humanity, it's a culture of violence. Yun na ba ang legacy ng ating mga leaders natin? Mamanahin natin kasi kung mga values ng leaders natin, yan ang nakikita ng kabataan ngayon. Can you imagine yung kultura sa ating mga kabataan ngayon? Sabi niya. Ito umano ang dahilan kung bakit mahalaga ang impeachment trial dahil sa maipapakita sa publiko na mapapanagot ang isang leader na di umano'y nagpapalaganap ng karahasan. Well, karapatan yan ni Atty. Kapunan, opinion niya lang yan. Ang tanong, pinapaniwalaan ba siya ng taong bayan? To me, I completely disagree sa ganitong opinion ni Atty. Kapunan. Tanong, matagal nang namumuno ang mga Duterte sa Davao City. Since 1986 up to now. Meron na bang nangyaring school shooting sa Davao? Kasi kung sinasabi na nakakahawa, masamang influence yung culture of violence ni Tatay Digong, ni BP Sara, nasaan ang karahasan sa Davao? Sa mga international ratings or whatsoever, nakalimutan ko na, Davao City is considered one of the most peaceful cities in Asia. Hindi lang Asia, entire the world. Malala ko, number 53, most safest city in the world ang Davao City. Sa Southeast Asia, I think, pangalawa. Sige nga, i-compare mo sa Metro Manila. Manila, ano itong pinaka-latest na rating? Number 5, sa pinaka-worst na lugar na puntahan ng turista. Parang ganun, yung Manila. Kaya, sige na lang. Kasama ito, sa tingin ko kasama ito sa kanilang narrative para i-picture nila si BP Sara na masamang leader. Ba't nagkakamali sila? Bagong lumabas yung survey ratings ng WR Numero, isa sa mga pinagkakatiwalaan na survey group. Comparing nung March at saka June, kasi June itong latest nila, tumaas pa ang approval rating ni BP Sara. Noong March, 44% lang ang kanyang approval rating. Ngayon, June, yung latest, tumaas 55. Yung June na yan, nung ginawa yung survey, ongoing ang
mini trial niya sa House of Representatives. Oh. So ngayon, pinapaniwalaan ba sila ng taong bayan? Hindi. Yung Pulse Asia survey, noong March, 43% lang ang voters preference ni VP Sara. Pulse Asia ito July, nagsimula na ang kanyang impeachment trial, tumas pa ng 49%. Oh, so, sige lang. Pagbigyan na natin si, anong itawag natin sa kanya? Mother, grandmother, Lorna Kapunan. Pagbigyan na lang natin, karapatan naman niya yan na isisi kay Tatay Digong. To me, one of the best president we ever had is Tatay Digong. Tatlo ang hinahangaan kong presidente. Tatay Digong, the late President Magsaysay, and the late President Marcos Sr. I'm sorry kasi ako, laking martial law ako Nakita ko yung magandang epekto ng martial law sa buong bansa panahon ng Marcos Sr. Hindi perpekto ang Marcos Sr. Marami rin siyang pagkukulang, kaya lang marami rin siyang nagawang maganda. Kaya, okay pa rin ako, Marcos Sr. But, ang Marcos Jr., to me, he is the worst president. Kaya lang kung ang pakinggan natin yung ICC or PICC ng Malacanang, siya daw ang pinaka-the best. But itindi na dyan. Anong sabi ng PCO Secretary Dave Gomez? President Marcos will get out of his office as one of the best performing president in the country. Sige lang. Kung yan ang tingin nila, di sige. Ang ICC naman ng Malacanang, bumubira pa rin. Nagsalita siya ng hindi maganda against the teachers. Sinisi niya ang mga teachers sa karahasan sa Zamboanga. Ngayon, ayaw niyang mag-apologize. O di sige, kung ayaw mong mag-apologize, basta, huwag kang magsisi, ICC Malacanang, kung magpatuloy ang galit ng mga teachers sa iyo. So, good luck po, Attorney Lorna Kapunan. Sana galingan ninyo para makonvict nyo si VP Sara sa kanyang trial kung kaya ninyo. Kung hindi, sorry na lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So, maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So, muna si ate ang among katagaan og yero. So, muna ang balay ni ate. Iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. So gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kaayong kahimtang nila ate Kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gid kay silang ate sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan makagyero makaatop na ka unsay imong masulti. Salamat sa gihatag ngayon. Nakaatop na yun. Ikaw sa Ginoo sir. So na kay anak te. Naa. Pila ka buki mong anak te? So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te? Na. So pila ka buki mong anak? Apat. Asa day mong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Nag-uungan.
Aso si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho basta dili sila ka-afford sa yero, so luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila, so mo nilang kahimtang so makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.